DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga taong ginagamit na lisensya ang kanilang katandaan upang maituwid ang kanilang kamalian. Ganito po ang naging karanasan ni Annalyn sa ating tulang sa kanyang panahon. Hindi ko alam, Elson, kung matatagalan kong magkalayo kami ni Crisel. Kaya mo yan, kuya. Mabilis lang naman yung 2 years eh. Oo nga naman, Kuya Robert. Tama si Elson. Isipin mo na lang, para sa inyo ng mga pamangkin ko yung pagsasakripisyo ni Ate Crisel. Oo nga, kuya. Lalo ngayon na wala kang permanenteng trabaho. Sana nga, magkaroon uli ako ng trabaho. At talagang hindi ko na paalisin pa si Crisel. Nandito lang kami. Handa kami ni Elsong damayan ka sa iyong kalungkutan. Salamat, Annalyn. Ang mabuti pa, dito na lang kayo kumain ng mga bata, kuya. Nang mabawasan yan, lungkot mo sa pag-alis ni ate. Oo nga. Paborito mo yung ulam na niluto ko. Salamat sa pag-aayos niyo ng banyo ko, Omeng, ha, Robert? Okay lang yun, Jenny. Hindi naman pala kayo sira ng banyo mo eh. Isang hapunan lang ang katapat niyan. Ano ka ba, Uming? Uy, ayos lang yun, pre. Hapunan lang naman eh. Siya nga naman, Robert. Huwag ka nang mahiya. Kung gusto niyo, inuman pa tayo eh. Ha? Naku. Game pala to si Jenny. Talaga. At mabilis din akong mag-alis ng Nang ano? ng lungkot. Ah. Di ba nasa abroad ang misis mo? Kaya malungkot ka? Akala ko kung ano na eh. Kaya ko rin mag-alis ng lahat ng gusto mong alisin ko. Ate Crisel, kumusta ka naman dyan? Heto, pinipilit pa rin kayanin ang lungkot. May good news. Banyo mo eh. Isang hapunan lang ang katapat niyan. Ano ka ba, Uming? Uy, ayos lang yun, pre. Hapunan lang naman eh. Siya nga naman, Robert. Huwag ka nang mahiya. Kung gusto niyo, inuman pa tayo eh. Ha? Naku. Game pala to si Jenny. Talaga. At mabilis din akong mag-alis ng Nang ano? ng lungkot. Ah. Di ba nasa abroad ang misis mo? Kaya malungkot ka? Akala ko kung ano na eh. Kaya ko rin mag-alis ng lahat ng gusto mong alisin ko. Ate Crisel, kumusta ka naman dyan? Heto, pinipilit pa rin kayanin ang lungkot. May good news ako sa'yo. Si Kuya may trabaho na. Nabanggit nga niya nung huli ko siya makausap. O kaya lalo na kayong makakaipon, ha? Yan naman talaga ang ibig ko mangyari eh. Kaya lang, Annalyn, nag-aalala ako eh. Saan? Baka dahil sa pangungulila, mambabae kuya mo. Ano? Maraming pangyayaring ganon, di ba, Annalyn? Inaaliw na namin si Kuya. At inaasikaso ko rin yung mga anak nyo. Maraming salamat sa inyo, ha. Sana nga, huwag kaming matulad ni Robert sa ibang pamilya ng mga OFW na nawawasak. Dahil nagluko yung isa. Ayoko mangyari sa amin yun. Hayaan mo, ate. Palagi kong paaalalahanan si Kuya. Kahit na kapatid niya ako, ha, hindi ko siya kukonsintihin pag ginawa niya yun.
Sunday naman bukas, wala kang trabaho. Ano kaya kung ipasya natin yung mga bata? Ang ganda yan, ha? Hindi lang silang ma-relax, kundi maging tayo. Ayan, sige, sasabihin ko sa mga anak natin para mag-ready na sila. Elson, baka pala, isama na rin natin sina Kuya Robert at yung mga pamangkin ko. Kasi mula nung umalis si Ate Crisel, napansin ko, hindi na nakakapamasyal ang mga bata. Okay lang sa akin yun, kaya lang, baka hindi okay kay Bayaw. Bakit naman hindi magiging okay sa kanya? Sigurado nga matutuwa yun pag niyaya ko. Malay mo, may iba siyang gustong kasamang amasyal. Ano? Okay sa kanya. Sigurado nga matutuwa yun pag niyaya ko. Malay mo, may iba siyang gustong kasamang amasyal. Ano? O naman, bakit ka naman nagsalita ng ganyan? Meron ka bang alam na kakaibang ginagawa ng kapatid ko? Siguro nga dapat malaman mo na eh. Para mapagsabihan mo si Kuya. Sakaling mailigtas mo siya sa kapahamakan. Bakit? Ano ba yun? Sabihin mo na. Para hindi ako nabibitin ng ganito. Kapatid mo, Ano? ang bababae. Baka naman nagkakamali ka lang dyan, Elson. Hindi. Dahil maraming beses ko na silang nakitang naglalampungan ni Jenny. Ano? Diyos ko, bakit ginawa yun ni Kuya? Kawawa naman si Ate Crisel. Mahal na mahal pa naman siya. Ay, gusto ko sana kausapin si Kuya Robert, kaya lang baka masamain eh. Ang mabuti pa siguro, ikaw na ako mausap sa kanya. Baka sakaling makinig siya sa'yo. Ano bang sasabihin mo sa akin, Annalyn? At pinuntahan mo pa ako dito sa trabaho ko. Nakarating sa akin yung balitang may relasyon daw kayo. Ha? Nung bago naming kapitbahay na si Jenny. Yung ba? Eh, gwapong kuya mo eh. Kaya pinatulan niya ako. Kuya, wag ka sana magagalit, no? Pero panluloko kay Hipag yung ginagawa mo, eh. Ikaw naman, naglilibang lang ako. O paano kung ganyan din yung gawin niya doon? Makipagrelasyon din siya sa iba. Annalyn, O, syempre ayaw mo, di ba? Kaya wag mong gawin sa kanya yung ayaw mong gawin sa'yo. huwag ka nga makialam sa amin. Lalaki ko. At walang mawawala sa akin. Kaya okay lang, kahit mambabae ko. Anak ko, mali yung katwiran na yan. Tama na. Umalis ka na. At isara mo yung bibig mo, ha? Kung ayaw mong magalit ako ng gusto sa'yo. Parang alam ko na kung bakit ka narito sa bahay ko, Annalyn. Tungkol sa kuya ko, kay Kuya Robert, Jenny. Sabi ko na eh. Alam mo naman na may asawa yung kuya ko, eh. Eh, bakit pinatulan mo pa? O wala naman dito misis niya. Kaya walang problema. Hindi pa rin tama yung ginagawa niyo. Pinawasak mo unti-unti yung pamilya ng kapatid ko. Layuan mo na siya. Paano kung ayaw ko? Sasabunutan mo ko? Ano ka ba? Eh kung ang kuya mo nga eh, hindi mo makumbinsing iwan ako, eh di lalo na ako. Ang gwapo niya naman kasi. At ang galing pa. Kaya pwede ba? Ay, ikaw pala kuya. Napasyal ka. Walang yako. Ay! Anay? Bakit mo ako sinampal? Bakit? Wala naman akong kasalanan sa'yo, ah. Bakit nagsumbong ka pa rin kay Crisel? Kahit binalaan na kita. Bakit? At kinausap mo pa si Jenny, lalayuan ako. Nagmamalasakit lang ako. Dahil ayoko masira ang pamilya mo. Wala kang karapatang panghimasukan ng buhay ko. Mas matanda ako sa'yo. Eh, mali yung ginagawa mo. Kasalanan na sa batas ng tao. Kasalanan pa sa batas ng... Wala kang pakialam! Ikaw ha? Ito na ang huling panghihimasok mo sa buhay ko. At ayoko nang pupunta ka pa sa bahay ko. Dahil ka, Jenny, sisirain mo pagiging magkapatid natin. Wala akong kapatid na pakialamera sa lahira. Wala!
kinabahan. Maganda yung movie na yun eh. Oh, pabihira. Nanood na tayo ng comedy film. Malungkot ka pa rin. Pasensya ka na, Elson. Naaalala ko lang kasi si Kuya. Ilang buwan na rin wala akong balita sa kanya. Kasi nga, pinangangatawanan na niya ang relasyon niya kay Jenny. Sayang ang mahigit 12 years na pagsasama nila ni Ate Crisel. Kanya! Ano po? Ang kuya ko na aksidente? Jenny, salamat at narito ka na. Marami ako inasikaso. Kaya ngayon lang ako nakaparito, Robert. Hindi bali, ang mahalaga, narito ka na ngayon. May mag-aasikaso na sa akin. Ay, hindi. Ha? Hindi ako magtatagal. Magpapaalam lang ako sa'yo. Anong ibig mo sabihin? Nalaman ko na, dahil sa nangyaring aksidente sa'yo, matatagalan bago ka makalakad. Oo nga. Ay, nakakatakot naman ang lagay mo ngayon. Ayoko mag-alaga ng may kapansanan. Hirap yun. Kaya, tinatapos ko na ang relasyon natin. Nalaman ko na, dahil sa nangyaring aksidente sa'yo, matatagalan bago ka makalakad. Oo nga. Ay, nakakatakot naman ang lagay mo ngayon. Ayoko mag-alaga ng may kapansanan. Hirap yun. Kaya, tinatapos ko na ang relasyon natin. Hindi. Sorry, Robert. Nagpapakatotoo lang ako. At least, kinausap kita ng diretsyo. Kaysa naman sa bigla na lang kitang takasan. Jenny. Balikan mo na lang ang asawa mo. Baka mapagtyagaan ka pa niya. Kuya Robert, nalaman ko nangyari sa'yo. Kaya ako nagpunta. Kahit nagalit ka. Nakita ko rin si Jenny lumabas dito. Iniwan na ako ng walang yan yun. Tama ka. Isang malaking pagkakamaling ginawa kong pagpatol sa kanya. Dahil doon nawasak ang pamilya ko. Maging ang samahan natin bilang magkapatid. Magpasalamat ka na rin. Nakusa kang iniwan ng babaeng yun. At buhay ka pa rin. Maitutuwid mo pa ang mga pagkakamali mo sa buhay. Patawarin mo ako, Annalyn. Dahil sa kaibangan ko, napagbuhatan kita ng kamay. Kinalimutan ko na yung kuya. Huwag kang mag-alala. Kakalagaan kita. Makakalakad ka uli. Salamat, kapatid ko. Kakausapin ko rin si Ate Crisel. Nabigyan ka pa niya ng isa pang pagkakataon.